Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito at magandang umaga po Kuya Chris. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi ang kwentong hango sa tunay kong karanasan sa isang nilalang dito sa mundo na tinatawag na aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Teryo. Taong 2019 nang magsimula ang aking pakikipagsapalarang ito sa buhay. 19 na taong gulang lamang ako ng panahong yon. Ngunit pilit akong naghahanap buhay upang makaahon sa karalitaan. Naulila ako sa aking mga magulang nung bata pa. Lumaki akong nag-iisa at walang ibang maaasahang kamag-anak. Dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, napilitan akong pumasok sa mundo ng pagtitinda upang kumita ng pera. Sa murang edad kong iyon, naging tendero na lang ako ng puto binyan sa aming lugar. Bagamat nakakapagod ang aking hanap buhay araw-araw, wala akong ibang magagawa kundi ipagpatuloy ito, makakuha lamang ng sapat na kita para sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng hirap, masasabi kong marami akong suking mamimili sa lugar namin. Minsan, umaabot din ako sa mga kalapit na barangay para lang makapagbenta ng aking mga paninda. Ayaw ko kasing umuwi noon na hindi ubos ang aking mga panindang puto. Ganon ako kasipag sa trabaho. Isang hapon, nang mag-iikot na ako para magbenta, napadaan ako sa isang liblib na baryo hindi kalayuan sa amin. Bahagi pa rin ito ng binyan, ngunit bihira lang daanin ng mga tao. Papauwi na sana ako ng mga oras na iyon dahil halos mauubos na ang aking paninda. Subalit nagulat na lamang ako nang makakita ako ng isang matandang babae na nakahandusay sa gilid ng daan. Tila ba higit na nangangailangan ng tulong. Kaagad ko itong nilapitan at tinanong kung nararamdaman ba nito ang anumang kirot o hapdi. Kitang-kita sa mukha ng matanda na labis itong nagugutom. Bukas ang kanyang bibig, ngunit hindi na makapagsalita sa sobrang panghihina ng katawan. Mabilis kong kinuha ang natitirang puto at tubig mula sa aking dala upang ipakain at ipainom sa matanda. Lubha akong naawa sa kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang may inabot sa akin ng matanda. Isang bato ang ibinibigay nito na tila ba'y simbolo ng malaking pasasalamat para sa aking pagtulong. Kinuha ko ang bato at ibinalot sa isang panyo bago isinilid sa aking bulsa. Pagkatapos noon, ay dahan-dahang tumayo ang matanda at nagpatuloy maglakad palayo na tila ba ay bahagya ng nakabawi sa lakas. Sa pag-uwi, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. May halong tuwa at lungkot sa nangyari. Malungkot dahil nakita ko ang matanda sa ganong kalagayan. Subalit natutuwa rin dahil nakatulong naman ako sa kanya kahit papaano. Makalipas ang ilang araw, halos maging obsesyon ko na ang magbenta ng puto. Hindi ako tumitigil maglako kahit umuulan o masikip ang aking dibdib. Basta nakakabenta lang ako ng paninda araw-araw. Sapat na yon para sa akin. Parang may nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ko lang ang aking pagtitinda. Lumipas ang mahigit 6 na buwan, ay tila parang biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa aking buhay. Unti-unti akong nakapag-ipon at nakapagpatayo ng sariling maliit na tindahan
malapit sa aming tirahan. Nakapagtataka dahil halos araw-araw ay lalo pang dumadagsa ang mga customer. Mukhang dumadami ang suki kahit na hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro ngay nagkaroon ako ng swerte. Taong 2020 nang maging mas malaki at mas maayos ang aking negosyo. Sa tulong ng nananatiling dagsa ng mga suki, nakapagbukas na ako ng sarili kong tindahan kung saan ako nagtitinda ng puto binyan, dinuguan, at iba pang mga lutuing paborito ng mga mamimili. Sa dinami-dami ng customer na umuubos ng paninda, nagdesisyon akong kumuha ng isang katulong na siyang tutulong sa paggawa at pagbebenta ng mga dekalidad na puto't dinuguan. Matapos ang ilang panahon na paghahanap, natagpuan ko si Aling Bebang na isang balo at labandera sa aming lugar at may 5 supling. Kahit lampas 50 taong gulang na si Aling Bebang, masipag pa rin ito at wala akong duda sa kanyang kakayanan. Inalok ko siyang maging katulong sa aking tindahan at nang mapag-isipan ay pumayag naman siya. Unang araw pa lamang, kitang-kita ko na ang sipag at bilis ni Aling Bebang sa paghahanda at pagluluto ng mga paninda. Biyasan na rin siya sa pakikipagtalastasan sa mga mamimili. Talagang isang malaking tulong para mapalago ang aking negosyo. Dahil sa ambag ni Aling Bebang, mas nadadagdagan na ang puwang sa aking tindahan. Ngayon ay hindi na ako nahihirapan pa sa dami ng order at napapabilis ang pagluluto ng mas marami pang puto't dinuguan para sa unti-unting dumaraming mamimili. Sa awa ng Diyos, sabay kaming yumaman ni Aling Bebang sa loob lamang ng ilang buwan. Naging abalaman kami sa trabaho. Ramdam ko pa rin ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang patuloy na pagdaloy ng masaganang biyaya sa buhay ko at ng aking negosyo na tila hinuhubog ng isang makapangyarihang kamay. Palagi akong nagpapaabot ng tulong sa pamilya ni Aling Bebang bilang pagkilala sa halaga ng kanyang ambag sa aking kabuhayan. Napakalaking bagay para sa akin na nakatagpo ako ng isang katulong na ubod ng sipag at matyaga. Katangian na talagang hinahanap ko sa isang tao. Sa naging tagumpay ng aming negosyo, naiisip ko ring seryosohin na ang aking buhay pag-ibig. Isang gabi, nang magkatabi kaming maghapunan ni Aling Bebang, tsaka ko binahagi sa kanya na balak kong manligaw kay Aling Susan, ang hilaw na dalagang anak ng pinakamatandang konsehal sa bayan namin. Bagaman mas matanda sa akin ng 2 taon si Aling Susan, minahal ko talaga siya simula pa lang. Ang kanyang nakakalaway na ngiti at matatamis na ugali ang pumukaw sa puso ko. At sa tulong ngayon ng aking kinikita, kampante ako na magiging maayos din ang aming kinabukasan kung sakali mang pahintulutan niya akong makipagrelasyon sa kanya. Tahimik na ngumiti si Aling Bebang sa aking pagbubunyag. Subalit bakas sa kanyang mga mata ang isang masidhing damdamin. Parang halong tuwa at pag-asa, o kaya naman ay isang waring pagkakabalisa. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y may isang malagim na pangyayaring nagbabadyang ako'y masangkot. Tunay ngang hindi ko naagapan ng anumang peligro at doon magsisimula ang sanhi ng aking malubhang pagdurusa. Isang umaga noong tagsibol ng 2021, maagang pumunta kami ni Aling Bebang sa tindahan upang maghanda ng paninda. Mainit na ang panahon, kaya inaasahan ko ang pagdagsa ng mga customer sa hapon. Habang nag-aayos ako ng mga sangkap at kagamitan, biglang nag-alok si Aling Bebang na magluto siya ng espesyal na dinuguan bilang panibagong produkto na maaari sanang maibenta sa mga mamimili. Laking pasasalamat ko sa kanyang inisyatibo
at idinagdag pa niya na pwedeng pagkakatambal sa aming tanyag na puto binyan. Makaraan ng ilang oras, amoy na amoy ko ang samot-saring mga rekado na ginamit ni Aling Bebang sa pagkakaluto ng dinuguan. Mukhang masarap nga ang itsura at talagang espesyal ang dating. Kaya humingi ako ng plato at inanyayahan siyang samahan akong kumain upang sa gayon ay malaman namin ang magiging reaksyon ng customer sa bago naming handog na putahe. Habang abala si Aling Bebang sa paghahain ng ulam at kanin, bigla kong naisip na umani ng kalamansi upang makagawa ng sausawan. Paborito ko kasing sausawan ng asim ng kalamansi na may halong maalat na patis. Kumuha ako ng ilang piraso ng kalamansi at dinala sa hapagkainan upang doon himayin. Subalit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa gitna ng aking pagiging abala, bigla akong nadulas at natapunan ng katas ng kalamansi ang nilutong dinuguan. Sa napakabilis na sandali, nag-iba ang anyo nito. Sa halip na makapal na maitim na sabaw, nagmistulang paa ng isang musmus na bata ang nilalaman ng pinggan. Napatulala ako sa nakita at agad na napuno ng takot ang aking puso. Bakit biglang nagbago ang dinuguan? Totoo ba ang aking nakikita o isa lamang masamang panaginip ang lahat ng ito? Tinanaw ko si Aling Bebang, ngunit mukhang hindi niya napansin ang pangyayari. Mabilis ko siyang hinarangan upang hindi makita ang laman ng pinggan. Bago pa man makapagsalita si Aling Bebang, agad kong nilusot ang plato papunta sa labasan at itinapon ang laman nito. Hindi ko na napigilan pa ang pagtakbo palabas ng tindahan. Gusto kong lumayo at hanapin ang kasagutan sa misteryosong pangyayaring iyon. Puna ko ring nanginginig ako sa takot habang tumatakbo palayo. Napagdesisyonan kong puntahan si Katemyo, ang kilalang albularyo sa aming lugar na tagapagpaganap ng ritual ng tahaw. Marunong siyang magbasa ng mga pangitain at magbigay ng payo sa mga natatanging kilos ng masasamang nilalang. Sigurado ako na may kinalaman ang aking nakita sa mga kakaibang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa tulong ni Katemyo, naisalaysay ko sa kanya ang tamang detalye ng nangyari ng umaga. Sa bawat pangungusap ko, bakas sa mga mata ng matanda ang pagkabahala hanggang sa kumunot na ang noo nito nang malaman kung ano talaga ang dinuguan ni Aling Bebang. Anak, nakakalungkot man sabihin ngunit aswang si Aling Bebang. Wika ni Katemyo. Ayon sa kanyang pagtuturo, isa itong paraan ng aswang upang makapanghawa ng kanyang sumpa sa ibang tao sa pamamagitan ng pagkain sa lutong yugto o bahagi nito. Kaya naman ako ang napiling target ni Aling Bebang. Napuno ako ng pangamba sa mga salitang binitawan ni Katemyo. Paano kung tuluyan na akong mahawaan ng sumpa ni Aling Bebang? Hindi ko na nga ba ito makokontrol pa? May paraan pa kaya ako para labanan ng lahat ng ito bago tuluyang maging alipin ng masamang kapalaran? Dahil sa takot, napagdesisyonan kong manatili na lamang sa bahay ni Katemyo magdamag at hindi na munang bumalik sa aking tindahan. Ayon sa kanya, malamang nababalikan pa ako ni Aling Bebang upang tuluyang maisakatuparan niya ang kanyang masamang balakin. Habang nag-iisip ako kung paano lulutasin ang suliranin ko kay Aling Bebang, biglang nasanggi ako ni Katemyo. May malumanay ngunit matatag na tinig siyang sinabi. Huwag kang matakot, anak. Nandito lamang ako para tumulong sa iyo. Subalit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko pa rin mapigilang kabahan. Paano kung hindi sapat ang lakas ni Katemyo upang labanan ang kalabisan ng isang halimaw? Paano kung tuluyan na akong mawawalan ng pag-asa? Ang mga katanungang ito ang patuloy na pumipinsala sa aking isipan
habang hinihintay ang gabi. Bandang 10:30 ng gabi nang marinig ko ang mahinang pagkaluskos sa bubong ng bahay ni Katemyo. Agad akong napatayo mula sa pagkakahiga at mabilis na dumiretso sa silid kung saan nagbabantay si Katemyo. Nakita ko siyang nakaupo sa hapag, umiinom ng mainit na tsaa habang nakatitig sa bintana. Tila ba inaasahan na niya ang pagdating ni Aling Bebang. Sa isang iglap, tumayo si Katemyo at kinuha ang isang nakabalot na bagay sa ilalim ng kanyang lamesa. Nag-abot din siya sa akin ng isang matulis na kutsilyo mula sa kusina. Mukhang alam na niya ang dapat gawin. Maya-maya pa ay lumabas na si Katemyo ng pintuan at pumanhik sa bubungan. Sumunod naman ako sa labas, ngunit hindi ako umakyat at sa halipay nanatiling nakatayo sa bakuran. Narinig ko ang mahihinang ungol ni Aling Bebang na tila ba'y nasasaktan habang pinagpapapalo siya ni Katemyo sa pamamagitan ng kanyang dala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumagsak mula sa bubong ang isang figura. Napatigil ako sa gulat nang makita kong si Aling Bebang iyon. Ngunit iba na ang kanyang anyo. Unti-unti siyang naging bruha na may mahaba at maitim na buhok, namumutla at nangingitim na pananangis. Pati na ang mga kuko sa kamay at paa nito ay mistulang matutulis na pangil. Nang makalapit ito sa akin, lumuhod na parang nagmamakaawa habang umiiyak at humihingi ng paumanhin sa nagawa niyang pagtataksil. Ayon kay Aling Bebang, matagal na pala niyang pinagdadasal na makahanap ng kapalit para maipasan na niya ang sumpa ng pagiging aswang bago pa siya tuluyang mawala. Sa awa ng Diyos, napagpasyahan kong patawarin si Aling Bebang at ipinayo ko na lamang na humanap siya ng lugar kung saan ay hindi na niya ako maaabala pa at sa kondisyon na hindi niya nasasaktan ng sinumang iba pang tao. Pumayag naman siyang tumalima sa aking mungkahi. Matapos ang nangyari, tuluyan ko nang ipinasara ang aking tindahan at ipinagbili ang lahat ng gamit doon. Napagdesisyonan kong lumipat ng tirahan at humanap ng trabaho sa Maynila. Ayaw kong manatili pa sa lugar naming iyon dahil sa baka sakaling bumalik ulit si Aling Bebang para guluhin ako. Bagamat mahirap ang desisyong iyon, wala akong magagawa kundi sundin ang tinig ng aking konsensya. Hindi ko nakakayanin pang muling makasagupa ang isang halimaw. Mas gugustuhin ko na mag-umpisang muli kaysa mamuhay sa takot at pangamba araw-araw. Kahit anong yaman o kayamanan ang maipon ko, wala iyong halaga kung hindi ko naman magagawang mabuhay ng payapa at masaya. Matapos ang mahabang paglalakbay, napadpad ako sa lungsod ng Pasig kung saan ay may lumang kaibigan akong nagtatrabaho bilang gwardiya sa isang pribadong kumpanya doon. Sa tulong ng aking kaibigan, nakahanap din ako ng mapapasukang trabaho bilang kargador sa pier na malapit lamang sa tinutuluyang apartment. Sa murang sahod na aking kinikita, nakakaya ko namang mabuhay ng simple at kontento. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ko na rin ang babaeng nagbigay kulay at saysay sa aking buhay. Nag-umpisa kaming magkandara pa ng hindi inaasahan at sa awa ng Diyos, biniyayaan kami ng 3 masasayahing mga anak. Ngayong 15 taon na ang nakalipas mula nang makilala ko si Aling Bebang, bagamat natatakot pa rin ako sa alaala ng mga pangyayaring iyon, natutunan ko ring hindi lahat ay tungkol lamang sa swerte. May mga bagay talaga kasi tayong hindi kayang pangibabawan. Kung nagpatuloy lamang ako noon sa paghahangad ng kayamanan mula sa swerte, malamang na mas lalong nagdilim ang aking pag-iisip.
Dahil sa aking masidhing pagnanasa sa material na bagay, sinantabi ko na ang kahalagahan ng pamilya, mga kaibigan, at maging ang pananampalataya sa Panginoon. Sa huli, ang mga aral na natutunan ko mula sa nakaraan ang patuloy kong isinasabuhay magpahanggang sa ngayon. Natutunan kong hindi lang pala sapat ang salapi upang maramdaman ang tunay na kaligayahan. Lubos pa nga itong natatagpuan sa piling ng mga taong tunay kong minamahal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ang inyong kaistorya, Teryo. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.